So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So eto na siguro talaga ang pinakapangsupalpal sa lahat ng mga basher or ng babatiko sa Tito Vic and Joey. Wala na, finish na. Isko, shoutout. Buboy, shoutout. Sa mga GMA Pro page dyan na patuloy na nambabatikos sa Tito Vic and Joey, shoutout sa inyo lahat. Panoorin nyo tong video na to dito. Dito nyo malalaman, supalpal kayo. Yorme, shoutout. Shoutout nga po lang dyan sa pinakamagaling, pinakamabait na mayor. Mayor noon. Isa sa sinasabi nilang pinakamagaling na host ngayon sa noontime show, walang ibang kundi si Isko Moreno Dumagoso. Palakpakan. Palakpakan natin kahit minsan. So yun mga kabiyay, mga Dabarkads, pag-usapan natin to ngayon. Ito yung lumabas na isa sa mga patunay or isa sa pinaka pangsupalpal. Ito na ata pinakamatinding pangsupalpal sa mga bumabatiko sa Tito Vic and Joey ngayon. Etong video na to. At syempre bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Okay, pa-share naman ng mga i-share nyo tong video na to mga Kadabarkads. Napaka-importante ito. Dapat malaman to lahat ng basher ng Tito Vic and Joey. Dapat malaman nila to. Ito yung mga gustong-gusto ko eh. Alam mo, tipong paniwalang-paniwala ka tapos ginawa mo pang pangbanat sa Tito Vic and Joey etong issue na to, tapos mapapaya ka lang din pala bandang huli. Yung pinaka-masaya yung sampal ng katotohanan. Ang katinailong ko. Ay, mega live shoutout po pala dyan kala Mami Rena Baher, Mami Teresa Arong, Mami Lala. Yan, kala sino ba yung mga natin yan? Yan sila, Kuya Armin Patricio, Ate Irene Patricio, Kuya Lori, Ate Rose, yan, mega live shoutout sa inyo lahat. Sa patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara, may galib shoutout sa inyo lahat mga ka-legit Dabarkads. So ito na nga samot-sari na nga ho at parang inaraw-araw na ho ng mga pro page na GMA. Pero hindi yan ang pag-usapan natin hindi natin muna sila papansinin ngayon. Bali araw-araw ho na lang nilang ginagawa or binabato na issue sa Tito Vic and Joey ay yung mapatungkol po dun kay Pepsi Paloma. So ito na yung patunay na noon pa naman pala ay wala talagang katotohanan nitong kwento. Isa lang po talaga itong urban legend. At ngayon pinatunayan na mismong isa sa mga kasamahan ni Pepsi Paloma sa showbiz, kasamahan niya noon sa beauty, soft drink beauty kung tawagin, tama ba? Soft drinks beauty nung 80s. Yan. So dito pinatunayan po sa video ni Julius Babaw. At ito rin po ang pangsampal sa mukha ni Isko Moreno. Pepsi. Pepsi. Muntang lang, di ba? Pero panoorin mo. Yorme. Ito, panoorin mo maigi. Hoy, kayo mga GMA Pro page. Panoorin nyo maigi to. Nang matauhan yung mga nyo dyan, yung mga kukutin nyo na natutulog-tulog. Hoy, shoutout sa Isko niyan. Shoutout. Ito, panoorin nyo. Dali. Galit na naman mga Isko niyan. Ito, sasabihin na naman, kakasuhan na si Jiggy ba? Kakasuhan. Di wow. Yorme, Isko Moreno, Yorme, pambansang mayor. Ay, tala. Nanonood ka rito. Alam ko naman, nanonood ka sa amin. Huwag ka maya. Huwag ka maya dyan. Wait lang, parang pumangit yung boses natin. Parang tawag dito galing sa Imbornan. Okay, yan.
Lolo. Okay, ito, panoorin natin. Doon sa kwento ng buhay mo sa club, isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Oh. Anong alam mo doon sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi Pakinggan nyo, sa bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung po, syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang eh. Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray De La Cruz. Parang di ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi niya. Yan dinig na dinig nyo. Lahat gagawin para lang sumikat tayo. So, ibig sabihin, isa lang talaga yung pinrovoke para mapansin or sumikat. Etong si Pepsi Paloma noong araw na yun. At wala talagang katotohanan yung issue na yun. Na mismo mismong kaibigan ni Pepsi Paloma, mismo si Pepsi Paloma ang nagsabi sa kanya na kilala mo naman si Tito Ray. Anong pangalan? Ray Santos ba? Tama ba? So, alam mo naman si Tito Ray. Gagawin ng lahat, sumikat lang tayo. Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Isko. Back to you. Back to you, Isko Moreno. Yarme, paging. Wait lang, atching lang ako. Parang sinisipong ako. Atching tuloy ako. Okay, Yorme, paging. Asan na yung sinasabi nyo ni Buboy Bilar doon sa sa mga banat nyo nung nakaraan lang, yung ganito, yung, Pepsi. Umunta nga kayo doon. O ngayon, tingnan nyo, kayo mismo ang napahiya. Ibabanat nyo sa isang tao na wala namang sapat na patunay at katotohanan. Alam nyo, hindi naman kami tutusin, maraming sasabi, hindi pala marami. Kasi ilan lang naman yung mga nila, ilan lang naman yung mga supporters nila. May mga nagsasabi na yun daw ay nagkataon lamang. Nagkataon lamang. Paano nagkataon lamang? Sa dami-dami ng soft drinks at sa dami-daming ipa-punchline na joke at kitang-kita naman sa buka ni Buboy Bilar. Bakit Pepsi pa? Ang hirap kasi sa inyo yan tuloy. Totoo naaawa na nga lang talaga ako sa kanila dahil talagang bumagsak yung mga karir nila simula nung pumasok sila sa Colorum na noon time show. At saka ito pa pala, bago natin ituloy-tuloy ang kay Yorme. Noon pa naman pala, talagang ginagamit na ang Tito Vic and Joey para sumikat. Ginagamit sila para makilala. Pero nyo, liwanag nung sinabi, hindi mo ba kilala? Parang hindi mo naman kilala si Tito Ray. Gagawin lahat niyan para sumikat. So, ibig sabihin, noon pa naman pala talaga, aminado ako, hindi pa ako pinapanganak ng mga panahon na yun. Noon pa naman talaga, ay itong Tito Vic and Joey ay talagang ginagamit to para lang may sumikat na isang personalidad, may sumikat sa isang artista dito dyan sa showbiz. Ganyang kalupit pala talaga ang Tito Vic and Joey nung araw at hanggang ngayon.
Tapos sasabihin ng mga vlogger ng Tape INC na kung hindi dahil sa Tape INC, hindi sisikat ang Tito Vic and Joey. Noon pa naman pala, sikat na yan. Wala pa naman ata kayo nung mga panahon na yun. Ay, naku po. Ngayon, nasan na yung ano? Ito lang tanongin ko sa inyo. Yeah, shoutout din sa mga iskonyan dyan. Yung mga mukhang upokmol. Mga mukhang ulupong. Yung isa nag-ano pa ng pang-Arabo, hindi mukha namang hapon. Totoo ako dun may nagpasa sa akin ng video, yung buwabanat sa akin na vlogger ni Isko. Sabi ko niyan, Arabo ba yun? Ba't mukhang hapon? Mukhang ipis na pagod Lahat na to? Oo, may pa ganyan-ganyan ka pang suot, tapos mukha ka hapon. Mukhang ayoko lang. Ay ko, minsan nagpili-pili nga kayo ng mga vlogger, yung ice naman. Yung mga naliligo naman. Si Bespil, tingnan nyo yung si Bespil, tingnan mo yung mic. Hugis ng lalaki. Yung isa naman, puro English, pasimpati pa na nalalaman, wala namang sa yung mga pinagsasabi. Yung isa naman na vlogger ni Isko, nakamukha na sobrang kinis ng mukha. Kung makapagsalita ka, alam mo, napakatalino, naman. Diba? Halos ang dami nila puro mga sablay ngayon, saan yung sinasabi nyo? Diba, nung nakaraan, tawa ng tawa sila. Nung bumanat si Isko, tawa ng tawa. Ito natatandaan ko to, may clip kasi na sinend sa akin ako kasi hindi ako nanonood sa mga channel nila. Panoorin ko na lang sila pag kasing level ko na sila. Hanggang nandun pa rin sila sa ilalim, bala sila sa buhay nila. Sabi pa nila, Joey, ganun pa. Joey De Leon, pinuno mo, sinagad mo si Isko, yan tuloy, binanatang ka. Ngayon, babalik ko naman sa inyo, ano na rin, na yung binanat nyo kay Henyo Master, ay katang isip lang pala. So, ibig sabihin, ganun pala kababaw yung boss nyo. Ganun pala kahina ang boss nyo. Naniniwala sa urban legend. Kaya naman yun. Ulitin natin, mga kinakapos pa kayo dito ulitin natin. Nakabili ka? Ay, hindi po. Hindi. Pakinggan nyo maigi Kasi yun Pero, pakinggan nyo dyan, mga iskunyan. mga time na yon, yung medyo mahina-hina na yung hanap buhay, hindi po alam ng nanay ko, nagsusubi ako. Yung may mga tip po ako na mga iskunyan, mga tenga, tanggalan ng kulangot. Nung medyo tumamlay na yung showbiz. Wala pa naman mga iskunyan, linis-linisin yung para marinig nyo to. Yung kita mo doon. Opo, nagbibigay pa rin ako sa nanay ko, pero hindi niya alam layo ata yung forward ko. Kaya yun yung na. Napalayo nga ata. Yung vlogger ni Isko dyan na mukhang hapon na nagsusot ng pang-Arabo, na? Isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang di ka naman na dyan kay Tito.
Sabi niya lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi niya. Kaya yung... Yan ha, ang liwanag. Napakaliwanag pa sa sikat ng araw. Bigla ako nanlumo. Alam niyo bakit? Bigla ako nanlumo kasi isang sikat, maraming nagsasabi no, siya ay matalino. Siya ay napaka-professional, ika nila. Ika lang ng mga vlogger niya. Hindi namin ika. Isang napakabait, diba? Pero naniwala sa urban legend. Makakatawa lang, no? So ngayon, paano ba yan? No, GMA Pro page na araw-araw na nagpo-post ng about kay Pepsi Paloma na gumawa pa ng page para kay Pepsi Paloma, gumawa pa ng pro page para kay Pepsi Paloma para ipangbanat sa Tito Vic and Joey. Ano na? Anyari? Masakit masampal ang katotohanan, no? Oo. Bisa kasi pag totoo yung kadalasan ng mga tawag dito no, mga naano ng mga totoo or masakit yung katotohanan. O minsan hindi katanggap-tanggap, no? Siguro sisi ngayon si Yorme. Si Isko Moreno. Ba't ko pa sinabi yun? Dapat iba na lang pinang punchline ko eh. Dapat iba na lang yung pinangtira ko. Di pala totoo yun. Siguro sa isip-isip ni Isko, kahiya-hiya naman yung sarili ko. Bakit yun pa yung binanat ko? Bakit hindi na lang yung iba? Tapos tong mga bobo at utu-utu ko naman vlogger, sumingit din. Yan tuloy, pare-parehas kaming napahiya. Ay, nako. May iniisip ng inila, no? Ay, ano pala yun? Hindi pala totoo yun. Siguro yung ibang mga supporters na siguro mga 10 supporters ng Tape INC or ni Isko, sabi, ay, hindi pala totoo yung mga ganun-ganun. Pero ba't naniwala si Idol? Makakahiya siya. Kahit ako nahiya ako. Ako'y nahiya para sa sarili nila. Pero mo urban legend, haka-haka, isang ginawa lang na kwento, may pinangbanat ng isang professional at mabait ko, no? Nakakaya, no? Oo, isang kilalang personalidad, di pinangbanat yung urban legend. Siguro yung about dun sa Robinson, alam niya rin. No? Siguro yung about sa Robinson, naglulo ko ba yung boss? Yung ano ko ba? No, yung about sa Robinson, siguro naniniwala din siya dun. Yung manananggal, siguro ganun din. Tiyanak. Bagay, naniniwala sa Tiyanak, kasama niya si Buboy Bilar. Ikaw ba naman kasama mo araw-araw, maniniwala ka talaga. Okay, tuloy natin. Talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin. Ayan liwanag Ako mismo, sa mga ganyang edad, itong mga dabarkads sa mga ganyang edad, siguro si Coca is nasa mga 60 to 70 years old. Hindi natin masyadong no? Pero sa mga ganitong edad, ito na yung mga age na talaga bibihira mong makakita na magsinungaling or hindi magsalita ng katotohanan. Kasi ito pa isa, anong mapapala niya, 'di ba? Anong mapapala niya kung gagawa pa siya ng issue or gagawa pa siya? Di sabihin niya na yung totoo. Una, patay na rin naman si Ray, yung kanilang talent manager noon. Wala na rin naman si Pepsi Paloma. At dito rin natin malalaman kung ano nga ba talaga ang kinamatay ni Pepsi Paloma. Kung dahil nga ba, di ba, pagi nilang pinopost sa yung mga GMA Pro page na tinakot daw, tinutukan daw ng barel. Di ba? Mismong si Pepsi pala, tanggi ng tanggi. Kaya naman, paniwalang paniwala.
Pinupush nyo kasi tinakot nyo. Ganyan. Oo, na tinutukan daw. Ngayon nga, pati si Karen na strap, hinahalin tulad nila kay Pepsi Palone. Tingnan mo mga katulonggisan ng mga yan. Kaya nyo, mga ilang buwan, nandyan na yung sumon nyo. Oo, di mo si Best Pil, nagwawala ngayon. Kasi, nandyan na yun, lapit na. 2 months na lang. Oh, may isa pa, may dalawa pang kasunod nun, yung sa Pure Gold, that's yung kay sa Tito Vic and Joey, sinabihan niya na rapist Tito Vic and Joey, di ba? Tandaan niyo yung sinabi niya na yun, rapist daw, ganito ganyan. Oh, isa pa yun, meron na rin yun. Akala nyo, minsan kasi yung mga pinagsasabi nyo, lalo't wala namang katotohanan, dapat tinitigil niyo yan. Kapag tignan nyo kayo lang napapahamak. O, yung mga iskonyan dyan, sabi nung kaso-kaso na tagal. Dito lang ako sa Taguig, tagal ng padalan ng Puro kayo pananakot. Sa amin, hindi pananakot, totoo yun. Oo, kaya abang-abang na lang kayo, ha? Okay, tuloy natin kung ano nga ba talaga nangyari kay Pepsi. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi na po. Basta natanong ko lang sa kanya yun. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Malaking balita yun di ba noong time na yun? Tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Ay, wala naman po. Hindi siya nagano. Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po. Basta silang pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihingin pera? Noong time na yun? Sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na sir. Hindi niya nabanggit. So, malaki siguro. May pati pala pera, meron din, no? Kailan kayo huli nakausap ni Pepsi? Kailan ba siya namatay? 85. Ilang taon siya na namatay siya? Bata pa, no? Bata pa po, 20 plus lang. Lagi niyang sinasabi sa akin yun. Yun nga, parang gusto na niyang mamahinga. Sabi ko, bakit naman? Pagod na ako. Kasi nung minsan, umuwi kami sa Olongapo, sa bahay niya, sa nanay niya. Bumili pa kami ng lechon sa may, saan ba yun, Laloma, para lang ibigay sa nanay niya. Pagdating namin doon sa Olongapo, pinahiram kami Tito Ray ng kotse niya, yung service namin. Pagdating namin doon sa nanay niya sa Olongapo, hindi kami pinapasok. Galit yung nanay? Galit. Tapos yung ginawa namin, umalis na lang kami. Ano nangyari sa pagkain? Ayun, dala-dala namin uli. Pero, nung pag-alis namin doon sa bahay ni Pepsi, sa nanay niya, meron pala siyang inuupahan na maliit na kwarto doon sa Olongapo din. Pag umuwi pala siya, hindi siya talagang umuwi sa nanay niya, meron siyang inuupahan na bahay na maliit doon. Yun, nagkain na lang kami doon ng driver, saka ni Pepsi. Nakwento ba ni Pepsi kung bakit galit sa kanya na rin? Hindi ko po yun ang wala hindi naman. Hindi niya na binanggit. Pero malungkot siya siyempre. No? Pero nakita ko parang ako rin, gano'n. Parang wala lang. Parang may may kahalintulad yung buhay mo sa buhay niya, no? Opo. Pero sa kanya talagang... Ay, opo. Pero nanay ko naman, mabait. Sa mabait ang nanay ko. Anong klaseng tao si Pepsi? Mabait ba siya? Mabait. Mabait siyang kaibigan din. Talaga? Mabait na ate. Nakita ko rin siya sa mga kapatid niya. Mabait siya. Friendly. Kapagbigay. Yun na yung huli ninyong pagsasama. Nagkausap pa kami nung kakalipat, yung naghiwalay kami, tapos pinapunta niya ako doon sa nakuha niyang bahay. Yung kung saan siya namatay. Yun ang huling namin. Sabi niya, dito ka na lang, sama tayo uli. Sabi niya, kasama niya yung boyfriend, may boyfriend siya. So sabi ko, hindi pwede kasi pinauwi na ako ng nanay ko sa Pampanga. Alam mo yun. Sabi ko, saka kaya rin ako nagpunta dito, sabi ko, bibigyan kita ng show kasi kakatapos ko lang, ikaw naman. Ganun po kami kasi. So, sa madaling salita, ang kinamatay pala ni Pepsi Paloma ay depression. Hindi talaga yung mga sinasabi nila na
tinakot daw ni Tito Soto. Usog natin konting camera. Masyadong di kita yung kagwapuhan ko. No? Kasi yun yung mga bukang bibig ng mga inayupak na to eh. So ngayon, sinampal kayo ng katotohanan. Anong masasabi nyo? Sasabihin nyo, binayaran na naman si Julius Babaw. Kaya na naman sasabihin nyo, binayaran si Julius. No, ayan na naman malamang, ayan na naman. Kami nga, laging pinagbibintangan, may sahod daw kami rito, may monthly allowance daw. Samantalang kung pagbabasihan mo sa kanila, tsaka sa amin sila nga, walang mga views, pero araw-araw nagpo-post. Saan kukuha ng budget yun na pangkain para sa pamilya nila? Saan papakainin ka ba ng laman ng page mo, ng channel mo sa YouTube na halos pa 500 viewers lang? So yan mga kabiyaya, no? Yung nga pala, no? Siyempre, nakikiramay din tayo dun sa pamilya. Pepsi Paloma na nadadawit nga dito sa issue na to, no? Na talagang halos tutusin, parang di na nga nila pinapatahimik si Pepsi, yung kaluluwa ni Pepsi Paloma dahil dito sa mga hinayupak natin. So yun sa mga vlogger na sintu-sintu ata itong mga to. Dito to ako hindi sa 100% na about urban legend. Ako kasi kapag hindi ko na nasasaksihan, hindi ko na papatunayan sa sarili ko kung totoo ba yung kwento-kwento na yun, hindi ako naniniwala. Ang hirap maniwala may kanta nga, di ba? Maling akala. So, maliit na butas, lumalaki. Konting gusot, dumadami. Yun yun yung katulad niyan, yung sa issue nga ni Pepsi Paloma, Tito Vic and Joey, di ba? Tas ginawan pa ng kanta yan. Oo, naidala lang sa kanta. Pero malay nyo, pati yung sa kanta na yun, kasabwat din yun. Kung lumalabas kasi dito, ginamit lang ni Ray ang Tito Vic and Joey para mas lalong mapag-usapan itong si Pepsi Paloma at itong mga sexy star nung araw na yun. Madaling salita, noon pa man po talagang gamit na ang Tito Vic and Joey para lang sa kasikatan ng iba. Katulad doon yan, diba? Si Paulo, si Isko, si Buboy. Kaso kabaliktaran ang nangyari sa kanila. Pagpunta nila, akala nila, ay, patok ang issue dun. Mas lalo tayo sisikat pag nandun tayo sa show na yun. Ngayon nga lang ang nangyari, kabaliktaran. Lalong bumagsak yung mga karir nila. Si Isko, napakaganda ng record ni Isko, pero nung pumasok sa Colorum na noon time show, nga. Buboy Bilar, hindi nagbo-views ng hindi nagbo-views ng mababa sa 100k views yan, yung upload niyan sa YouTube tsaka sa Facebook. Pero tingnan nyo ngayon, halos pasang-awa nga ata maka 100k. Isa nga, mas mataas pa kami ng views dito eh. Si Paulo Contis, tabon na yung issue niya about sa anak niya. Wala na. Pero ngayon, halos lahat nakalkal na. Wala kagustuhan nyo rin naman yan eh. Nagpasilaw kayo sa boka-boka, hindi nyo pinagana respeto nyo sa sarili nyo, deserve nyo yan. So yung mga kadabrikads, mga kabiyaya, ito na nga po yung isa sa mga patunay at pinakamalaking sampal sa lahat ng babati ko sa Tito Vic and Joey mapatungkol ho sa Pepsi Paloma case na yan, sa urban legend na palagi na lang hinahambing sa pangalan ng Tito Vic and Joey. So ngayon, nalaman nyo na, napanood nyo na at narinig nyo na, no, na ito po talaga isang katang-isip lang, isang gawa-gawang kwento para lang sa ikakasikat ng ibang tao dito diyan sa mundo ng showbiz. So ano mga i-komento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat mga Kadabarkads. Paki-share po ng video na to para mas mapanood pa po ng iba natin mga Kadabarkads.
ng mga hindi pa nakakilala sa atin at para mapanood din ng mga basher ng TVJ. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan